Aray ko, grabe naman yan. Viral ang video yan kung saan suntok sa tiyan ng inabot na isang lalaking suspect sa di umano sa pagnanakaw sa labas na isang ospital. Ang nanuntok, isang police auxiliary na naka-assign sa Bahada Police Station. Kwinento ng police auxiliary, isa siya sa mga humabol sa lalaki at nang masukol ang lalaki, sinuntok daw siya nito. Humihingi ng tawad ang nanuntok na police auxiliary na iniimbestigahan ngayon. Inaalam din ng pulisya kung bakit hindi umawat ang dalawang pulis na naroon. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gata. Attorney, ayon sa police auxiliary, nauna siyang sinuntok ng suspect nang hinabol niya ito kaya sinuntok niya rin. Ano po ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, unang-una itong use of force ng mga police or siguro police auxiliary or mga law enforcement agencies natin, nakasaad yan sa kanilang manual na sa lahat ng oras, yun lamang reasonable at necessary use of force ang nararapat. Ano ba ang ibig sabihin ng reasonable and necessary? Masasabi na reasonable and necessary ang paggamit ng dahas kung lumalaban ng suspect at kailangan ito para mapigilan ito. Pwede ring masabi natin na reasonable and necessary kung may malinaw at umaambang danger or peligro na mangyayari sa pulis kung hindi siya lumaban. And of course, kung kinakailangan ng paggamit ng dahas dahil ito ay self-defense o defense ng ibang tao. Pero dun sa naparood niyong video, mukhang nakagapos na ang suspect. Lumalaban ba to? Masasabi ba natin na may malinaw at umaambang peligro, clear and imminent danger na maaaring mangyari sa pulis kung hindi niya suntukin ito? Ito ba ay kaso ng self-defense o defense of a stranger? Kaya lang nga, naka-handcuff na ang suspect, di po ba? So sa mga pagkakataon ang paggamit ng dahas at ang pananakit ng pulis ay hindi pasok sa sinasabing reasonable and necessary means, ito ay posibleng magiging kriminal na kaso. Ibig sabihin, tulad ng ibang kaso ng pananakit o physical injury na nagiging krimen, hindi exempted ang mga pulis natin dito. So pwede silang makasuhan tulad ng mga ordinaryong tao at hindi lamang kriminal na kaso ang maaaring harapin, meron ding administrative na investigasyon at kaso para matanto kung talaga bang labag ito sa panuntunan ng mga pulis at mga law enforcement agencies natin. Ang dalawang pulis na naroon hindi umawat sa ginawa ng kasamahang nilang pulis. Maaari po bang may pananagutan din sila? Well, of course, kasama dapat sa mga tungkulin nila na siguruhin na walang paglabag ng batas at dapat ay pipigilan nila ang mga guilty sa paggawa ng krimen, whether or not ang mga ito ay mga civilian o kapwa-pulis. So kung wala man silang criminal na liability, siguradong may administrative na investigasyon at kaso na maaari silang kahaharapin. Diba? Mahirap yung walang ginagawa na may maling nangyayari sa harap ninyo. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.